Kuripot ka ba? Madalas ka bang sabihan ng ganito kasi mahigpit ka sa pera? Pero ang hindi alam ng karamihan, may mga ginagawa tayong mga kuripot na tahimik na nagpapayaman over time. Panoorin mo hanggang dulo, whether kuripot ka man o hindi, dahil sa video na to, malalaman mo kung ano ang mga simpleng diskarte na ito. Pero bago yan, masama bang maging kuripot? Sa totoo lang, maraming negative ang tingin sa pagiging kuripot. Kesyo madamot, makasarili, o KJ ka daw. Pero ang totoo, ang pagiging kuripot ay hindi naman masama basta nasa tamang lugar. Yung mga payaman na kuripot, hindi lang basta-basta gumagastos kung hindi naman kailangan. Marunong pa rin magbigay at tumulong sa pamilya o sa nangangailangan. Pero alam nila na meron itong hangganan or limits. Ang mga payaman din na kuripot ay frugal at wais pagdating sa pera. Iniingatan nila ito dahil ito'y perang pinaghirapan. Kaya kung gusto mong matutunan ang mga sikreto kung bakit yung mayaman ang mga kuripot, simulan natin sa unang diskarte. Number 1, hindi basta-basta nangungutang. Napansin mo ba? Maraming tao ang nasisirang ipon dahil sa utang. Minsan, simpleng gamit lang o bagong cellphone, uutangin pa. Pero ibang-iba ang diskarte ng mga kuripot na payaman. Ang mga kuripot, marunong tumanggi. Hindi sila basta-basta uutang, lalo na kung hindi ito makakatulong sa negosyo o siguradong magpapalago ng pera nila. Alam nila na bawat utang, lalo na kung para lang sa luho, ay dagdag financial stress at bawas ipon lang. Imbis na maipon ng pera, napupunta pa sa interes at mga bayarin. Kaya sila, kung walang pera ngayon, marunong maghintay. Ang lesson dito, kapag hindi ka umaasa lagi sa utang, mas hawak mo ang future mo. Mas konti ang stress, mas buo ang savings, at mas malaki ang chance na may puhunan ka para sa investments at sa negosyo. Kaya isipin mo palagi, utang ba to na magpapayaman o utang lang na dadagdag sa problema mo? Number 2, alam yung priorities sa paggastos. Ito pa yung isang diskarte ng mga kuripot. Hindi sila basta-basta bumibili kung ano lang ang trip nila. Laging malinaw sa kanila kung ano ang needs at ang wants lamang. Imbis na gumastos sa bagong gadgets o luho, inuuna nila ang education, skills, training o kaya puhunan sa negosyo. Marunong sila mag-budget at mag-track ng gastos. Kaya alam nila kung anong pasok sa plano at kung anong susobra na sa budget. At kahit tumaas pa ang income nila, hindi agad sila nag-upgrade ng lifestyle. Pinapanatili pa rin nila ang simple at intentional na pamumuhay. Ang mindset dito, huwag magpalaki ng gastos kundi palakihin ang ipon at investments. Kapag marunong ka mag-prioritize, mas madali kang makakaipon at mas mabilis makakapag-invest. Ang pera mo napupunta sa mga bagay na may balik sa future, hindi lang sa pansamantalang luho. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 3, matalino sa pamimili. Isa pang diskarte ng mga kuripot ay pagiging wais sa pamimili. Hindi sila basta-basta bumibili. Pero kapag bumili, sulit. Una, quality over quantity ang mindset nila. Mas pipili nilang bumili ng matibay at pangmatagalan kaysa paulit-ulit na mura pero madaling masira. Mas tipid sa pera, mas tipid din sa oras. Pangalawa, bulk buying. Imbes na tingi-tingi at pabalik-balik sa grocery, mas bibili sila ng maramihan. Mas mura, mas may discount at mas konti ang biyahe kaya tipid din sa pamasahe o sa gas. May listahan rin silang sinusunod para hindi matukso sa impulse buying. Kahit online shopping, kontrolado pa rin. Bibili lang ng nasa plano. Minsan pa, inaantay ang sale para mas makamura. Imbes bumili ng puro delivery at order online, mas pinipiling magluto na lang sa bahay at magbaon. Marunong din silang mag-repurpose at recycle. Yung plastic container, paper bag, kahit simpleng gamit,
hindi agad tinatapon. Ginagamit ulit para tipid at praktikal. Importante ang maging matalino sa pamimili dahil sa nito na wise ka sa pera. Kaya kapag marunong ka mag-budget at mag-isip bago gumastos, mas maraming pera ang napupunta sa savings at investments, hindi lang sa mga abubot o impulsive na luho. Number 4, gumagamit ng rewards at points. Ito yung isa pang diskarte ng mga kuripot na kadalasan nababaliwala ng karamihan. Yung mga grocery points sa Pure Gold, for example, or sa Robinsons, cashback sa C-Bank bills payment, o vouchers sa mga apps. Siguradong ang mga ito ay minamaximize ng mga kuripot na payaman. Kahit credit card, ginagamit din nila, pero sa wais na paraan. Alam nilang kaya nila itong bayaran on time, kaya hindi sila nababaon sa utang. Kumbaga perks o rewards din ang habol nila dito. Imagine mo, isang taon ka nag-grocery gamit ang loyalty card, yung naipong points doon, pwedeng maging grocery budget mo rin. O kaya yung mga cashback na automatic nagiging dagdag ipon na rin. Ang lesson dito, para sa kuripot, walang maliit na value. Kahit piso pa yan, pinapahalagahan. Every point, every cashback, dagdag yon sa ipon at pwede mo ring magamit sa future. Small wins na nag-accumulate, kumbaga parang bonus na pera na rin kung tutuusin. Pero, alam mo ba kahit hindi gumastos ng malaki ang mga kuripot, bakit masaya pa rin sila at kontento sa buhay? Number 5. Simpleng libangan, masaya na. Ang diskarte ng mga kuripot pagdating sa hobbies at libangan ay maging simple lang. Hindi nila kailangan ng mamahaling membership, gadgets o luxury trips para maging masaya sa buhay. Sapat na yung walking, jogging sa umaga, pagbabasa online, panonood ng YouTube o simpleng bonding kasamang pamilya sa loob ng bahay. Kaya mas kaunti ang gastos sa mamahaling libangan equals mas malaking savings din. Pero hindi lang pera ang natitipid nila. Mas konti rin ang stress at mas may peace of mind dahil hindi nila kailangang habulin at makipagpagalingan sa lifestyle ng iba. Sanay din silang mabuhay below their means. Kaya kahit mawalan ng income saglit, kaya nilang makasurvive. Ang lesson dito, happiness doesn't always come from spending. It comes from how you spend your life. Ang mga kuripot, ine-enjoy nila yung simple things in their life at grateful sa kung anong meron sila ngayon. Kaya habang ang iba ay naubos ang pera kakahabol sa luho, ang mga kuripot, steady lang at tahimik na yumayaman. Number 6. Hindi apektado sa social media flexing. Na-try mo na bang ma-pressure bumili ng bagong phone o mamahaling sapatos dahil lahat ng kaibigan mo meron? Ito ang diskarte ng mga kuripot. Hindi sila nagpapapekto sa mga ganito. Hindi nila kailangan magpakitang yaman o magmukhang mayaman sa social media o bumili ng kung ano-anong bagay para lang magpa-impress sa iba. Imbis na bagong kotse, gadgets o luxury brands, mas pinipili nilang tahimik na palaguin ang pera nila. Ang natitipid nila sa luho, diretso sa savings, negosyo o investments. At ang mas malupit, wala silang pake kung hindi sila makasabay sa flex culture. Wala silang pake sa status symbol. Para sa kanila, mas importante ang tahimik na pagyaman kaysa yung panlabas na mukhang mayaman. Pero in reality, walang laman ang pitaka at zero ang bank account. Kaya kapag hindi ka nagpapadala sa pressure ng flexing, mas makokontrol mo ang pera mo. At tandaan, ang tunay na flex, hindi like sa social media, kundi yung peace of mind at financial freedom na unti-unting dumarating dahil may ipon at investments ka. At dahil maraming pera ang naitatabi ng mga payaman na kuripot, ito pang diskarte nila na pwede mong gayahin. Number 7. Ini-invest yung pera para sa future. Ang mga payaman na kuripot, hindi lang basta nag-iipon sa alkansya o iniiwan lang ang pera sa bangko. Alam nila na kung gusto mong umasenso, kailangan lumalago at magtrabaho din ang pera mo.
Kaya ang diskarte nila, ini-invest nila ito. Pwedeng sa sarili muna para sa education, skills, training at side hustles. Pwede rin sa negosyo at financial instruments tulad ng bonds, stocks at iba pa. Alam din nila ang risk sa kahit anong investments kaya inaaral nila ito ng mabuti. At kahit pamalit ng kanilang kinikita o sweldo sa umpisa, dahil sa consistent at may disiplina sila na magtabi at mag-invest ng pera, lumalaki ito over time dahil sa compounding effect. Long term kasi sila mag-isip kaya wala silang paki masyado sa mga short term na kasiyahan lang. Ito ang dahilan kung bakit tahimik silang yumayaman. Hindi sila nakadepende sa sweldo lang. Kumbaga ginagawa nilang worker ang pera nila. At dahil wise sila sa pera, mas nakaka-attract ba sila ng investors, business partners at opportunities. Ang lesson dito, kapag ini-invest mo ang pera mo ngayon, para ka rin nagtatanim ng puno. Posibleng buto lang muna sa simula, pero sa tamang disiplina, lalaki at magiging matibay na asset para sa future mo. At kung gusto mo pang malaman ang mga mindset ng mga bilyonaryo na hindi alam ng karamihan, panoorin mo na itong susunod na video. 10 mindset ng mga mayaman na dapat mong ginagawa. Click mo na. Watch now.